Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na kung tanan, kaigsunan makasampiak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist no kaingon nga. Kung adunay nahidugmok tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. So time check, it is now 1:29 in the morning. Ano na po, 20th of February, first day na po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampiak mo lang itong muntik kong channel. At ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kung kaya alagaan po natin ang ating mga sarili. So ano bang pwede natin pag-uusapan ngayon? So ang dami ng mga kasi eleksyon na idaso daming mga chichiburitsi dyan sa Pilipinas. Pero alam naman natin na ang lahat ng mga ito orchestrated patungo talaga sa mga Duterte. Yan yung demolition job ng mga kalaban ngayon. Tapos ang mga kalyado ni Tatay Digong ngayon ginigipit, pilit ginagawa ng mga isyu, pero yung totoong mga isyu ng lipunan natabunan. Pero hindi natin yan hayaan na matabunan. Meron tayong eyes and ear, kumbaga magsasalita tayo. So ngayon tinira nila si Pastor Kibuloy. Sa tingin ko talaga malakas talaga si Pastor Kibuloy. Sino ba namang hindi talaga, kahit ako dati hindi ako makakibuloy. Pero nung nakita ko yung mga ginawa nila dyan sa KOGC, yung panggigipit, kaya sabi ko, itong taong to dapat na ilalagay natin dyan sa Senado. Makakatulong siya dyan kasi siya mismo na experience niya yung mga pinagagawa ng gobyerno ngayon, kung gaano yung mga pagmamalabis. Tapos wala naman tayong nakitang ba yan si Kibuloy, mamamatay tao ba yan o itong mga kaso niya, di ba may kaso siya na human trafficking ba yan diyan sa Pasig Trial Court. Lahat ng mga wala namang mabigat na ebidensya. Yung mga kaso nga niya dito sa US, wala na. So ang ibig sabihin lang diyan persecution talaga yung ng gobyerno ngayon, kasi tumakbo siya, maka-Duterte siya, sinuportahan niya si Tatay Digong, at sinuportahan naman niya talaga ang administrasyong Marcos nung tumakbo si Marcos doon, di ba? Pero itong administrasyon talaga ni Marcos walang utang na loob. Tatay nga nila, pinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Ngayon gusto pang ipa-ICC. Ngayon pag may mga kick-off rally sila dyan, mga campaign rally, laging tinira ni Bongbong Marcos si Tatay Digong. Pero siya yung nagsabi na ayaw dan niya ng toxicity, walang pero taliwas sa mga sinasabi niya. Kumbaga makikita natin ngayon, magduda na talaga tayo na totoo talaga tong mga sinabi na bangag yung presidente natin dahil sa mga pinakita niya. Wala talaga, nonsense lahat ng mga pinagsasabi niya. Presidente pa naman pero ganyan magsalita. So ngayon sabi nila si Pastor Kibuloy daw may VIP treatment dahil sa yung lumabas na video. Pero kung di ba sinabi na ni Atty. Torion na bago pa lumabas yung video sinabihan na niya, pero nandyan na yung video, lumabas na. Kasi sabi ni Atty. Torion, wag muna kasi it was not yet na confirm or not yet na pa na sa Korte Suprema na ilabas yung video ganun. Pero nandyan na yan, i-damage na tapos bindan pero pinahintulutan naman afterwards kalaunan pinahintulutan naman ng Korte Suprema na ilabas talaga yung video. At saka hindi man yun video na nasa siya, nasa kulungan, nasa BGMP. Kung nandun ka talaga doon sa kulungan sa BGMP, bawal talaga yung mga cellphone, ganun. Tapos ngayon itong mga media, mga bayarang media, mga twisted yung mga narrative reports nila. Tapos ngayon pilit nilang palalakihin itong issue kasi alam naman natin itong mga media, mga bayaran din to. Kung VIP treatment talaga, bakit ba nilagay si Pastor Kibuloy diyan sa mga convicted criminals, mga hardened criminals, nagkasakit pa nga siya, ganun. At saka nakita natin na yung video naman nasa hospital pa siya during that time at wala siya sa BGMP, di ba? So pag sinasabi talaga na sabihin natin VIP treatment, ikumpara natin sa ginawa nyo ni Kerwin Espinosa, pinalabas nyo, tapos ginamit nyo kontra sa mga Duterte. Tingnan nyo si Laila de Lima, ang lakas ng ebidensya,
ang lakas ng kaso. Tapos ngayon pinalaya nyo. Kasi ginamit nyo at ginagamit nyo para sa mga Duterte. At marami pang mga convicted criminals na nilabas nyo. At anong ginagawa nyo? Yung iba nga, ng mga sangkot, yung mga kaso, ginamit nyo para sa mga Duterte, ngayon pinatakas nyo na. Tulad kay Garma. Tapos si Mabilog, na nagtago ng mahigit 6 na taon sa panahon ni Tatay Digong dahil sa involved daw sa droga, kalakaran ng droga. Tapos pinauwi nyo. Tapos nilagyan nyo ng dyan sa gusto pong tatakbo ngayon sa gobyerno. Kung kaya lahat ng makikita natin na yung VIP treatment, kayo, double standards kayo, okay lang pag sa inyo, pero pagkalaban nyo, ayaw nyo. Pero wala naman tayong nakikitang VIP treatment kay Pastor Kibuloy. Kung si Pastor Kibuloy, hindi yan politiko, hindi yan nagsusuporta sa mga Duterte, matagal nang nakalabas yan. Sa totoo lang, sa anghina ng kaso niya. Tapos pag pag-usapang Pastor Kibuloy, talaga ako, maisip ko talaga si Risa Hontiveros. Hoy, Virus, kumusta na talaga yung kasi di ba si Hontiveros, di ba lahat ng mga pugo, di ba lagi talagang dinidiin dyan si Tatay Digong. Saka pag-usapang Kibuloy, nandyan talaga rin si Virus kasi galit na galit yan kay Pastor Kibuloy. May crush yata ito ni Pastor Kibuloy. So kumusta na yung pugo dyan? Ikaw naman daw yung protector dyan. Nabayaran ka raw doon sa mga pugo-pugo. Kasi ang balita, anak daw ni Lito Lapid, yung si Maan Lapid. yan daw yung nagpapasok at nagpatakas ng mga pugo workers. Kasi di ba daw mga ilang daan yung mga pugo workers na pinasok. Tapos kalaunan nung pagdating daw sa Pilipinas, doon sa Clark Air Base, dito na lang daw sa Pilipinas ginawa yung mga birth certificate. At alam daw yun ni Virus. So ano ba yung mga kademinyuhan na nagsasabi mo Hontiveros, na lagi mong dinudumihan itong mga Duterte, mga Kibuloy, tapos ikaw pala ay sangkot dyan kaya kung sabi ni Tatay Digong, hilahin ka niya sa impyerno. Huwag kang mag-alala Hontiveros, pag nandyan ako, itutulak na kita. Hindi ko na hayaan si Tatay Digong na hilahin pa, itulak na talaga kita. So makikita natin yung gobyerno natin ngayon lahat ng sila, kumbaga nag-bolt in na talaga silang lahat. Para ayaw na talaga nilang bitawan itong kung saan sila ngayon nakalagay, kasi ayaw na nila makabalik itong totoong mga nagserbisyo sa mga tao. Kasi ang tiba-tiba na sila ngayon ang sarap ng buhay nila ngayon. Libre yung pagnanakaw nila. Walang kukontra sa kanila. Pero itong mga vloggers, itong mga Pilipino, itong mga Duterte, lahat tayo alam natin yung mga pinagagawa nila. Kung kaya't ayaw nila na masupalpal sila o ipamukha natin na sila ang totoong mga demonyo talaga sa lipunan natin. So ngayon eleksyon na. Grabe rin yung mga patutsada. Tapos ngayon sabi ni Marcos, ayaw niya ng toxicity. Ayaw niya ng ayaw din niya ng mga nautusan lang bumili ng suka. Kaso sila naman yung sinusuka. At nandiyan naman si Pacquiao pala yung inutusan ng suka ng nanay niya. Tapos ito naman si Amy Marcos, parang nilaglag din niya itong mga kasamahan niya. Kasi pilit niya sasabihin na independent daw siya. Pero nandun naman siya sa halos lahat ng mga kick-off rallies nila, mga campaign rally. So sabi niya, ayaw daw niya yung mga pinagsasabi ng mga kasamahan niya. Parang si Lacson lang ito si Amy. Di ba si Lacson din sabi na independent siya. Pero nandun din si Lacson. Pag-usapan din na pag pinag-usapan about ng impeachment indictment, tikom din si Lacson. Parang kung baga sala nasa gitna lang ng mga kulokoy talaga. Playing safe lang talaga, katulad ng mga tulpo. Pero mga tulpo, when it comes to kay Inday Sara sa impeachment, nasa gitna lang si katulad kay Erwin. Pero pag-usapan naman itong mga nakaw-nakaw ng talaga nila, gusto talaga nilang idiin yung mga Duterte dyan. So makikita natin kahit si Amy mambubulol talaga, kung baga nasa dugo talaga nila ang Marcoses talaga. Kung kaya hindi na talaga, wag nating ibuto talaga ng mga ganun. Walang mga bayag yung talaga, pag mali, pag tama, pero sila wala. Yung mali nila
pilit nilang inano talaga. Sila yung talagang may tama sa utak talaga. O kaya wag natin ibuto itong mga kasamahan ni ano. Yung itong mga tumakbo ng ano, line up ni Marcos, wag natin ibuto yan. Pero siyam yung ano kay Tatay Digong, hindi din dapat natin na ano. Dapat kasi 12 yan eh. Pero boot straight talaga tayo, tapos kukuha lang tayo ng 3 doon sa mga ano. Tapos si Marcos Jr. Kawawang kawawa kasi, di ba yung mga rally nila, campaign rally nila, hakot pa yung mga tao nila. At pilit talaga na kaway ng kaway. Na wala namang mga tao, wala na kumakaway. Wala. Kumbaga, doon na siya kumakaway, pati sa dingding na. Doon na siya, parang ano na siya, naghahanap ng ulan. Doon na mga gagamba, mga butiki na yung inano niya. Kawawa talaga. Ikaw isang presidente, pero makikita natin na the most hated president talaga. Mas worst ka pa kay ano, Noynoy. Sayang lang yung ano na sana, ma-retrieve na sana yung pangalan nyo nang dahil sa ginawa ni Tatay Digong. Pero ngayon, wala. Kumbaga nasa dugo nyo na talaga. Pag mabigyan kayo ng power dyan, ayaw nyo nang bumaba. Pag gusto nyo nang aabusuhin. Kumbaga, wala, magnanakaw talaga kayo. Kung gusto talaga kayo ng tao, hayaan nyo lang yung tao ang magdesisyon. Hindi, wag nyo pilitin. Masakit talaga ipagpilit yung ano, hindi talaga pwede. So ngayon, ito ng mga vloggers ang ginigipit nyo. Di ba yung mga vloggers pilit nilang papuntahin dyan? So, pumunta, if I'm not mistaken, di ba, pumunta sila sa Korte Suprema. Kasi pipilitin talaga. Ngayon, di ba, ang delikado ngayon kasi. Isumo na, isuprina na sila ngayon. Pero, kung pumunta na sila sa Supreme Court, so titignan natin kung anong ano dyan. Kasi itong ano, panggigipit nila, gusto talaga nila na i-ano yan, i-contempt yung mga vloggers. Tapos ilalagay yan doon sa mga, kasama yung mga convicted criminals dyan. So tingnan nyo yung ano, yung plano pala ni ano, ni Boldstar Fernandez. Si Barbero, hoy, ano, Barbero, sabi ni Barbero, is Barbero. Buti pa magbarbero ka na lang totally. Sabi niya na ano, dapat daw pupunta yung mga vloggers, pag-usapan itong ano, kasi dami na daw nagmumura sa social media. Ikaw nga, nanduduro nga, minura mga si Pitchay, may video dyan, di ba dati? So, double standard ka rin, gago ka. Mga kasamahan mo nga, ini-small mo lang eh. Tapos ngayon, pag-usapan to mga pagmumura. Parang hindi karapat-dapat sa'yo magsalita ng ganyan. Tapos sabi niya na ano, dapat daw kasi taxable daw itong YouTube, kung kayo mga ganun, mga Facebook, ganun, monetization. Dapat mag-ano na, prangkisa na, under dyan sa ano, sa House of the Crooks. Bakit pinulang na ba kayo sa ano, yung mga ninanakaw nyo? Pati itong Facebook, mga YouTube, itong mga Google, gusto nyo pang ano, luluhod sa inyo? Paglayasan tayo ng mga Facebook ng Meta, itong Google, kasi yung Google, yan yung may-ari ng YouTube, ganun. Paglalayasan tayo, ano tayo, babalik tayo sa nakaraan. Doon sa ano, mukhang tanga na yung Pilipinas, wala na tayo makikita dyan. Yung mga pinagagawa nyo kasi grabe itong pamumulitika dyan sa Pilipinas. Baka sasabihin ng Google, ng Meta, worst pala dyan sa Pilipinas. Kaya pala hindi kayo umasinso kasi lahat na lang ng mga politiko nyo magnanakaw eh. May ano naman yan, may bago pa yan pumunta yung magsahod yung mga vloggers, yung mga content creators. May ano na yan eh. May tax na yan. Kasi US yun eh. California yan, California. US yung ano eh, katulad ng YouTube. Kasi pag mag-monetize ka, tapos maghintay ka pa ng ano, Google AdSense, ano. O ganun yan. So, bakit ba ano pipilitin nyo talaga? Tapos yung mga inimbitan nila, Google Philippines. Hindi naman under ng Google Philippines. Google ano man, US man to. Tulad ng YouTube. So, wala talagang sa nakikita ko dyan sa ano, mga pinagagawa ng mga ano, dyan sa Congress. Panggigipit lang talaga. Yan lang talaga yung pakay nyo. So, kasi pag magprangkisa na, anong mangyayari? Pag kalaban nyo, ano nyo, tanggalin nyo. Or ano, at saka hindi nyo, pag makikita nyo na, ano, mga Duterte vloggers, yan, mga kalaban nyo, hindi nyo din yan bibigyan ng ano, prangkisa. Gagawa na lang kayo ng sarili nyong platform. Masakit, ano? Sakit kayo, nagbigay lang kayo ng sakit sa ulo.
ang daming mga content creators na nagbibigay ng pira dyan sa bansa natin. Kasi pag may pira na sila, makakontribute din yan sa Pilipinas kasi bibili sila, ganun. Hindi pa kayo magpapasalamat dyan na ang daming mga Filipino content creators na nakipagsiklab, nakipagbanggaan din sa iba't ibang mundo para naman makikita yung galing din ng mga Pilipino. Marami naman talaga mga magagaling na mga vloggers, content creators. Ang iba nagpapasaya, ganoon. Daming kumbaga meron ng YouTube University kasi diyan sa social media, diyan sa YouTube, yan nagtuturo halimbawa pagluluto, ganoon. So nakakatulong talaga yan. Although may mga fake talaga diyan na katulad ng mga kasama nyo, may mga nagpapalaganap talaga ng kalokohan. Yan yung dapat ma-regulate, dapat nyo. Hindi na i-regulate itong yung mga kalokohan nyo. Itong mga fake news, ma-fact check lang yan sa pamamagitan ng mga totoong balita. Itong mainstream media, mas grabe pa yan kaysa social media, magbalita. Tingnan yung mga balita nila, puro piki kasi bayad. So okay lang sa inyo kasi pag pabor sa inyo, pero pag kontra sa inyo, ayaw niyo. So wala talaga wala na talaga mapupuntahan itong Pilipinas, no? Kung kaya sabi ko, grabe ang Pilipinas. Kaya hindi tayo aasinso. Kasi tingnan nyo, kung kaya ang dali nating mabubuli sa mga katulad ng China. Itong China, grabe na yung nila. Halos kuha na nila lahat, pati mga outer space. Meron sila mga grabing mga inventions. Sa atin, yung mga politiko natin, hindi nag-iisip sa mga excuse me. Hindi nag-iisip sa mga innovations. Yung sa kanila lang na puno yung bulsa nila. Wala talaga. So, hindi mo kasampiak hanggang dito lang muna. Naubo tayo. Marami pa sana tayong pag-usapan, pero lang kasi magbasid-masid lang tayo sa mga totoong mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Kasi nakakasakit sa damdamin ito pinagagawa ng gobyerno natin. Pero hindi tayo sa Bisaya pa magpawala sa paglakaw. Kasi ang lahat naman, hindi naman tulog ang Panginoon. Ito may panahon din tong mga gago natin ng mga politiko dyan sa Pilipinas . Panapanahon lang talaga. Maraming salamat. God bless po.